ngayon, sukatin natin tong cove na ginawa na may kasamang groove. Nasa 17 cm. Equal din siya. 17 cm din siya. So ito naman, ginawa namin dyan, halos nasa 20 cm na po ito. Etong drop natin dito, halos nasa 15 cm lang po ito. Dito naman, sa loob na ito, ayan, nasa 10 cm po yan. Tapos yung ilalagay natin dito na sidings na 8 or 7 cm. Paring na kayo nakatapat dyan para dun sa may partition ng cove natin. Dun na rin natin kinakapit tong wall angle na to. Malaking bagay para sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam. Kaya nga ginagawa natin tong video na to para sa mga kaibigan natin na gusto rin matuto at saka maghanap buhay ng ganitong pamamaraan. Hey, welcome back sa ating panibagong vlog mga kamasta. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa isa sa mga proyekto natin mga kamasta at tayo magbibigay idea patungkol sa paggawa natin kung ano nga ba yung gagawin natin sa tamang pag-i-instilla o kaya naman paraan natin sa pag-i-instilla ng PVC with cove mga kamasta. At isa pa dito, may dagdag pa tayo dito para mas maging may dating pa. So tara. Ano, tingnan nyo naman. Ito yung building na kung saan makikita mo lahat ng mga dadaan talaga dito. Importante dyan yung may space mga kamusta para kahit na mag-park na kagaya nyan meron pa rin spasyo para sa mga sasakyan natin. Ngayon mga kamusta, dito tayo sa mga proyekto natin at ito magbibigay idea tayo dahil sa maraming nagkokomento, maraming humihingi ng idea at maraming humihingi ng diskarte at pamamaraan natin kung paano nga ba natin ito ginawa. So tingnan natin. Ayun diba? So, kung nakikita nyo, PVC panel mga kamusta. PVC panel, may ilagay tayo dito na cove nya, which is gamit yung ating gypsum board. Siya. Yung gypsum board na 9mm mga kamusta, no? So yung 9mm na yan, yun yung ginagamit natin para sa ating kisame. Mapa-plain man, kagaya yan, plain yung ilalatag natin dyan, o kaya yung mga designs ng ating mga kisame. Ngayon mga kamusta, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba natin to ginawa. Kung ano yung mga proseso na ginagawa natin sa pag-i-instilla. So sa mga nanonood ng ating mga vlogs mga kamusta, sa ating reels, nakikita nila kung ano yung mga sumusunod pa dito o kaya mga nauunang mga ginagawa natin bago natin natapos yung ganitong itsura nya. Kaya kung napapansin niyo, hindi pa to napinturahan pero ma-appreciate mo na yung ganda nya. Lalo na sa mga ganitong design mga kamusta na kung saan kahit na hindi pa natatapos, masasabi mo na ayos na siya. So eto, dagdag design nyo lang sa ating ginawa mga kamusta na kung saan very common lang kasi pagka-cove na ganito, plain yan. So ngayon, ginawan ko siya ng konting twist o kaya konting dating pagdating sa ating kisame. Although sabi ko nga medyo mas matrabaho lang to sa pamamaraan ng ginagawa namin, pero para sa amin mas nakakadagdag ganda pa. Hindi lamang doon sa ibibigay nating presentasyon para sa ating mga kliyente, kundi may dadagdag pa to sa dating nung ating ginagawa. Kung saan, syempre, para sa akin na nagde-design mga kamasta at nagbibigay ng mga ganitong serbisyo, gusto ko rin na satisfied din yung kliyente natin at masasabi na okay yung ginawa natin. Sabihin na natin na masaya siya dahil maganda yung ginawa natin. So yun yung isang rason ko kung bakit ako nagbabago ng mga disenyo na kahit sabihin na natin na walang naidadagdag dun sa presyo ng labor cost niya. So dito mga kamasta, gusto ko tong ibahagi sa inyo kung ano nga ba yung pamamaraan natin. So dito tayo sa unahan kung saan dito sa part na to makikita nyo kung ano yung mga una naming kinabit. So ganito lang siya dati. Ito, frame lang siya. Ganyan, frame na frame mga kamasta, no? So sa framing madali na lang sundan yan. Pero kung gusto nyo malaman, magkakaroon tayo ng idea at ibabahagi ko sa inyo yan. Pero kung gusto nyo balikan yung mga framings natin, nasa YouTube channel lang natin o kaya dito sa ating FB page, ganun din sa ating mga ginagawa pang mga videos mga kamasta. So dito, yung framing natin na yan, sinunod pa rin natin yung standard natin na 16-16 o kaya naman 16 inches o kaya 40 cm by 40 cm. Yun po yung gap ng mga yan o kaya distansya ng ating mga framings. Ngayon, pagkatapos natin ng framings mga kamasta, so dapat yan na-install na lahat ng mga framings nyo. Ang ginagawa namin inuuna dyan, bago kami naglalatag ng mga designs na ganito, inuuna natin tong PVC panel natin. So kung makikita nyo, yung PVC panel natin na yan, ayan na-install na yan hanggang doon. Kaya kung napapansin niyo, nauuna yung PVC installation natin. Okay? So
Nakita niyo yan? Ngayon, papakita natin kung paano natin ginawa yung paraan na ganito, na kung saan meron na tayong ginagawa dito na cove ceiling, kung saan ganun yung kakalabasan niya, yung natapos na natin doon. Kaya kung titingnan natin tong natapos natin to, ayan na siya. Diba? So halos lahat to ayos na siya. So ibig sabihin, ito ready to paint na. Ilalagay na lang natin yung mga ilaw nito, then ayos na. So itong ginawa natin dito na pamamaraan ng ating pag-installa ng ating cove ceiling, mga kamasta, madali na lang to sundan. At kayang-kaya nyo yan sundan. So tara, ipapaalam ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng idea dito sa part na to. So dito sa part na to, nag-i-installa yung tropa. Ayan, kikisingit muna tayo habang nagkakat sila sa baba. So dito sa part na to, mga kamasta, kung napapansin ninyo, pagkatapos ng ating PVC ceiling, mga kamasta, na pag-i-installa, sumusunod na dyan yung framing natin, kung saan ilalagyan ho natin yan ng wall angle. Kaya kung makikita nyo dito sa part na to, meron tayong wall angle na kinabit dito, kung saan yung PVC ceiling natin naka-overlap lagi yan. Kasi yung standard na sukat ng ating PVC, mga kamasta, na ginamit dito, nasa 297 cm. Ngayon, ang ginawa ko dyan, para hindi nagkakaroon ng dugtungan, nagkakaroon ng mga kumbaga, pagkabitin yan, syempre kailangan mong dagdagan. So ang ginawa ko dyan, plinano ko lahat yan, na kung saan walang masasayang na PVC na ito. So kung may papansin nyo dito, wala kaming mga pinagkatan na kahit ganito kaliit na PVC, wala kang mapapansin. Kung saan, ayan, lumagpas yan, mga kamasta, no? Lumagpas yan ng halos mga nasa 10 cm up to 12 cm. Kasi nga, ang ginawa na natin dito para magamit natin tong PVC na to, kaya saktong-sakto yung design nyo natin na gagawin, inipit na lang natin. Kung saan pwede rin naman na mag-edging kayo dito, pwedeng mahuli yung PVC, pwede yung mauna yung PVC. Pero ang ginagawa namin dyan, para hindi mahirapan yung installer natin, at the same time sa lahat ng mga sumusunod pa nagagawa, at saka yung mga gustong matuto sa pamamaraan na to, madali na lang sundan. Kasi ang ginagawa na lang natin dyan, pag nakatapat yung paring nyo dyan, ayan o, may paring na kayo nakatapat dyan para dun sa may partition ng cove natin, dun na rin natin kinakapit tong wall angle na to. Yan yung wall angle natin, kung saan nakaipit na ho yan. Gamit yung black screw, kinakapit na ho natin dyan. So mas maganda pa siya, mas makapit pa yung PVC natin, na talagang hindi siya maglulundo, at the same time talagang matibay na. Kasi kung PVC edging dyan, problema mo yan yung pagpipintura. Pero dito hindi mo na problemahin, lalong-lalo na kung hindi naka-eskwala tong area. Kagaya nito, hindi ito eskwalado, mga kamasta, no? Pero ginagawa namin ng paraan yan para mas maging maayos yung kalalabasan ng ginagawa natin. So pagkatapos mo yan, syempre i-frame mo na ngayon yan. Lahat ng mga framing na gagawin mo na dito para sa cove ceiling natin. So kagaya nito, itong framing namin na to, kung mapapansin niyo, kumpleto na yan. Nakakapaglatag na kami. Ito yung inuuna namin na ilatag, nasa ibabaw niya. Kita niyo yan, nakaipit din siya. Okay? So yan. Yan yung paraan namin kung paano siya ginagawa. So gamit lamang yung mga black screw natin. So pwede na kayo mag-assemble ng ganyan. So ngayon, etong drop natin dito, o kaya groove natin dito sa may pinakagitna na to, metal paring din lang yung height niya, kaya yung sukat na 5 cm o kaya 2 inches. Kasi yan yung standard na sukat ng ating mga metal paring na double 4 ring, mga kamasta, no? So ngayon lalagyan na lang to ng sidings after nating malagyan ng para dito sa underneath niya. So usually inuuna talaga namin yung pangilalim para pag naglagay tayo dito sa sidings na to, madali na lang. Pagka nauna kasi ito, mga kamasta, mas nagiging maganda siya. Ayan o, tingnan nyo, naka-align siya na maayos, diba? Kasi kung nauuna lagi yung dito, mahihirapan yung pagkakat ng ating tropa, lalo kapag magsisiro siya ng ganito kaliit. Pagka ganito, madali na lang kasi pwede nang maging guide niya yung metal paring. So yung sukat na ginagawa natin dito, mga kamasta, etong part na to, ayan, naka 10 cm po yan, yung gap natin dito, 10 cm yan. And then etong mga sukat din nito, katapos mo ng framing dyan, mga kamasta, ayan, so dapat yan, halos lahat ng mga distansya ng framing natin dyan, makuha mo rin yung standard nya. So ito naka 16 din to, kaya 40 cm din yan, halos lahat. So pwedeng mauna yung underneath mo o kaya mauna yung nasa loob. So depende na lang yan kung paano yung pag-i-install mo, pero basta mahuhuli itong mga pang sidings na to. So ngayon ituturo natin yung sukat, mga kamasta, para magka-idea kayo, lalo na sa mga baguhan.
Kaya sabi ko nga, ginagawa natin itong mga video na to para sa mga baguhan. So kukunin natin itong sukat na to kasi yung area na itong ginagawa natin mga kamasta, o kaya yung sukat nito papunta ron nasa 450 cm. And sukatin natin itong cove na ginawa natin. Ayan, cove with groove mga kamasta, no? O kaya itong cove niya na may kasamang groove. So ito nasa 17 cm. Tapos ito naman dapat equal din siya, 17 cm din siya. So ito naman ginawa namin dyan, halos nasa 20 cm na po ito, itong loob niya. So mas maganda to kapag maluwang yung groove natin dito, kasi dito lalagyan mo to ng ilaw. So yun yung abangan nyo pa mga kamasta, no? Ngayon etong drop natin dito halos nasa, ayan, tingnan nyo po, 15 cm lang po ito mula dun sa ating PVC ceiling. Ngayon kung idadagdag nyo yung PVC ceiling natin, halos nasa 1 cm lang po yan. So ibig sabihin nasa 16 cm mula dun sa may framings natin. At saka dito naman sa loob na ito, ayan, nasa 10 cm po yan. Tapos yung ilalagay natin dito na sidings niya mga kamasta ay nasa 8 or 7 cm. So dapat yan, mas mataas yan kaysa dito, kasi yung paglalagay natin ng ilaw ay dito sa likod nito. So yun yung mga susunod pa natin ituturo dito. Kaya napakaganda na ito mga kamasta kapag ka naglalagay kayo ng PVC ceiling na may combination na ganito. Kasi kapag ka PVC ceiling, sabi ko nga sa inyo, ma-appreciate mo siya kasi PVC ceiling siya. At the same time, maganda ang PVC ceiling kasi nga may haspe siya. Pero minsan, ito yung mga part na hindi ma-appreciate na pagka tumatagal. Kasi nga, kapag ka tumatagal ang PVC ceiling mga kamasta, nakakasawa yan. Lalo-lalo na't iisa lang talaga yung design na meron siya. O kaya naman, kahit sabihin mo na paiba-iba yung ginagamit mo dyan, pero pag PVC ceiling kasi hindi gaanong ma-appreciate mga kamasta, no? Para sa akin Pero etong ginagawa natin na to, itong kombinasyon na to, ito yung mga babagay talaga na kung saan kapag ka may gypsum board tayo na ganito, pwede kayong maglagay ng mga kulay na gusto nyong ilagay o kaya i-combine dito. Yung gagawin natin dito, simple lang na kulay. Kumbaga talagang puti lang to. Tapos itong inoy na ito yung ipapakita ko rin sa inyo kung sakali dark itong part na to. So kung titingnan natin dito sa part na to, yung pag-install natin dito mga kamasta, lahat ng mga pang-ilalim nito dapat nakasagad yan. Kita nyo? So dapat yan nakasagad mga kamasta para sigurado na kung saan maglalagay na dito ng yung aircon ay ayos na. So lahat naman ng mga in-install natin ganito mga kamasta, no? So dapat i-maintain nyo yung ganitong pag-i-install para mas maging intact pa yung mga trabaho natin. Kaabangan nyo pa yung mga gagawin natin dito mga kamasta. Ayun, konting idea lang to para sa lahat. Konting tip lang, kasi ganitong uri ng mga pag-install ng mga kisame mga kamasta, malaking bagay din. Lalo-lalo na sa mga baguhan talaga. Malaking bagay para sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam. Kaya nga ginagawa natin tong video na to para sa mga kaibigan natin na gusto rin matuto at saka maghanap buhay ng ganitong pamamaraan. Okay? So abangan nyo to. Kung mapapansin nyo, ito gypsum board na lang to yung gagamitin natin dito. Wala nang PVC dito. Itong part lang na to. So hopefully na gustuhan nyo yung ganitong design nyo. At kung may gusto pa kayong malaman patungkol sa pamamaraan ng ganito, i-comment nyo lang dyan sa comment section mga kamasta. Gagawa natin ng video. Okay, sa electrical works na ito, dapat lagi rin kayong nakaabang na kaagad. Dapat sumasabay po yan. Kasi kagaya na ito, pag natapos tong part na to, ito pwede na namin masilyan bukas. Tapos maglalagay na tayo ng ilaw kaagad para makita kaagad yung kalalabasan nito. So meron pa kaming ilalagay, naka-groove din siya mga kamasta, itong part na to. So hindi pa namin to binutasan, madali na lang kasi tinapal muna namin ng buo yan. Bubutasan na lang yon. At yun pa yung isa sa mga magpapaganda dyan mga kamasta. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin. Simpleng idea lang to, simpleng pamamaraan lang natin sa paggawa mga kamasta. Hopefully makatulong sa inyo sa inyong paghahanap buhay. Lalo-lalo na sa mga nagsisimula pa lang mga kamasta. Kaya sabi ko nga, kung gusto nyo pang malaman yung ibang pamamaraan, mag-comment lang po kayo sa baba. At sa lahat po ng mga master natin dyan, kung may mas better kayong pamamaraan dito, i-comment nyo na lang sa baba. O kaya gawan nyo ng video para may bahagi natin sa karamihan. Ayan mga kamasta, hanggang dito na lang. Mag-iyan po kayo lahat. God bless everyone. Bye!